pang impyerno yung buhay ko dito sa residency. Hinding-hindi na kita uurungan. You're nothing compared to me, Annalyn. By the end of all this, I'll be the chief resident, hindi ikaw. Challenge accepted. So you're going to file for annulment? That or legal separation. Depende kung anong advice ng abogado. Ako na pong bahala. Ipagluluto ko po kayo. Pagkatapos po, sabihin ninyo sa asawa ninyo na kayo po ang nagluto nun. Iniiwasan ko po kasi siya kanina eh. Kaya po nagmamadali po ako. Ayoko po makita niya po ako. Sino ka ba at nakikialam ka dito? I'm her father. Ano ba talaga nangyari at nagkalayo kayo ng loob ng batang yun? Time changes people. Parang kayo lang ni Moira. So Michael, thank you po Nilibre niyo na naman po ako. Anytime. O dadaan ka ba kay Lynette ngayon? Kailangan po eh. Ibang phone po kasi yung nadala niya po kanina. Iba po yung nabitbit niya. Ingat ka doon, ha? Di ba yun yung restaurant nung asawa ni Dr. Tanyag? Hindi ba kayo nagpapang-abot doon? Hindi naman daw po siya pumupunta doon, kaya safe naman po ako. Tito Michael, Oh, ba't niyo po pala nasabi na tatay ko po kayo? wala lang. Para matapos yung usapan, di ba? Sorry kung mali ata yung ginawa ko eh. Hindi po. Tsaka lagi po kayo nandyan para sa amin ni nanay. Hindi po katulad ng totoong tatay ko. Basta, kung bibigyan po ako ng choice, gusto ko po na ikaw po talaga yung maging tatay ko. Talaga? Parang sarap ng papakinggan nun na gusto mo libre pa kita doon? Totoo ba yung narinig ko? Sigurado ka bang okay lang sa'yo na maging tatay mo ko? Oo naman po. Tsaka sabi ko nga po sa'yo, di ba, boto po ako sa'yo? Tsaka si Ninang Diyos at tsaka si Tito Crows. Halika na nga, kinikilig na ako eh. Lakad na tayo. Halika na! Huy! Ano naman iniisip mo? Wala po yung nasira pong relo ni Dr. Tanyag. Iniisip ko po kung magkano po kaya yun, no? Siguro kung mahal po nun dahil big time po siya ng neurosurgeon. Eh, ayaw naman niya magpabayad, di ba? Ayoko lang din po magkaroon ng utang na loob po sa kanya. Halika na. Yan na ba yung pinaluto ni Ma'am? Ay, papasok ko na. Si Ma'am Moira po. Nasa may ginagawa po eh. Ay, papasok ko na po ito kasi baka makita ni Sir magalit si Ma'am. Ay, teka, bayad na po ba to? Oo. Wala kasing pinagbilin eh. Bayad na po yan. Sige, salamat. This is so good, Mom. Dapat dati mo pa ginawa to eh. Ano, masarap pa talaga. Super. Robert? What about you? Masarap ba? Kailan ka pa natuto magluto? While you were away. Kaya kung may gusto kayong kainin, just let me know at lulutuin ko para sa inyo. I want pochera next, Mom. Di ba, Dad, favorite mo yun? Tingin ko hindi kaya ng mami mo yan.
my family. Next time, I'm going to cook pochero. Get some more. Get another serving, anak. Robert, you want some more? I'll just get. I'll get more. Sarap. Ma'am, yung linuto mo para sa asawa ko, it worked! Totoo nga ang kasabihan. The way to a man's heart is through his stomach. Talaga ho, ma'am? Salamat naman po nagustuhan ng asawa nila yung luto ko. Ay, next week nga pala gusto nila pochero. Kaya mo ba yun? Pochero, ma'am? Ako, ma'am. Kayang-kaya ko po yan. Kasi madalas ko po yan niluluto sa bahay dahil paborito po yan ni Annalyn. Perfect. Ay, ma'am, maupo mo muna kayo. Meron po ba kayong gusto? Baka gusto niyo po yung kape ninyo. Yes, my usual coffee. Sige po. Huwag mo lalapitan ang anak ko at ang asawa ko. In fact, huwag ka nang lalapit sa mga taong hindi mo ka-level at all. Doon ka sa charity area. Hello. Kasi doon ka napabagay. Sige na, alis na. Alis! Buti naman pinagluto ka. One thing she's never done for you before. Well, I guess this is a good thing. Mukhang may pag-asa pa naman kayong mabuo pa ang pagsasama ninyo. Para hindi maayos ng pagkain ang problema naming mag-asawa. Eh, yung sira ng relo mo, hindi mo ba balak ipaayos yan? Doc, excuse me po, may naghahanap po sa inyo. Teka, tapos ang clinic hours Hey! Miss! Miss, sandali! Alam mo ba kung gaano kamahal tong relo na sinira mo? Annalyn? Ano ba nangyayari? Tinatakasan lang naman niya ako pagkatapos niya sirain yung relo ko. Ang totoo po niyan, iniiwasan ko po kasi siya kanina eh. Kaya po nagmamadali po ako, ayoko po makita niya po ako. Sino ka ba at nakikialam ka dito? I'm her father. So how much? Do I know you? Doc, actually si Dr. Tanyag talaga ang pakay ko. I was gonna ask you a favor, but since nandito na si Dr. Tanyag, didiretsuhin ko na siya. Ikaw ba talaga ang father ni Annalyn? The one who abandoned her? Ito na po yung kape ninyo. Thank you. Annalyn! Oh, kanina ka pa nandyan? Ito na ba si Annalyn? You're a doctor now, right? You've grown up to be such a lovely young woman. Doktora, I'm sorry nga pala dun sa nangyari sa atin in the past. Pasensya ka na about what happened with your scholarship. Wala po yun. Okay na po yun. May pinagdadaanan kasi ako sa marriage ko noon eh. And I know that you were close to my husband. Kaya napag-initang kita. I'm really sorry. Ma'am, okay na po yun. Tsaka, past is past na po, di ba? Kalimutan na po natin yun. Di ba nga sabi ko sa'yo noon, kapag hanap pa ng ibang scholarship. Hindi lang yan. Nakapasok ka pa ng compromise program together with my daughter. It means you're really good. Thank you po. Swerte ka talaga dito sa anak mo, Lynette. Tagal na po alam ni nanay na swerte po siya sa akin. Di ba, Day? Ay, nako, ma'am. Pagpasensyahan niyo na po tong ano ko, ha? Kasi kung minsan may kayabangan. Ay, naman. Hindi ako yung tunay na tatay ni Annalyn. But she treats me like one. Anyway, hindi ako nagpunta dito para pag-usapan kaming dalawa. Ganito kasi yun eh. Hindi mapakali ang bata sa kaiisip kung ano yung atraso niya sa'yo.
Please accept this, Doc. Para mapanatag na rin yung loob ng bata. Baka kasi sa kakaisip niya sa nangyari sa inyo, maapektuhan yung residency niya. She's a doctor, no? Nagre-residency for neurosurgery. Alam mo, idol ka ni Annalyn dati. Dr. Tanyag. Pero siguro, pagkatapos ng sagutan niyo kahapon, feeling ko nagbago na yung isip niya sa iniidolo niyang doktor dati. Anyway, I'm done. Thank you. Judgmental ka pala, pare. Ilang beses pa lang tayo nagkita. Alam mo na kung anong klaseng tao ako. Look, I've known Annalyn since the day she was born. Alam ko kung gaano kabuting tao yan si Annalyn. Kaya kapag sinabi niya that you are a bad person, she means it. Ang yabang mo, ah. Ako? Ako yung mayabang? Ikaw! Magkasama kayo ni Zoe sa residency program, right? Opo. How is she doing? Okay naman po siya. Actually, last week po, first scrub-in po namin sa OR. Oh, really? That's great! Hindi kasi nakakapagkwento ang anak ko sa akin. Puro sila lang ng asawa ko, palibasa. Pareho silang doctors. I don't even know if she has any friends in the hospital. You two are friends, right? Pare. Naibigay mo na yung pinunta mo dito. Makakaalis ka na. Hindi ko naman kailangan yung pera niya. Sira ulo yung gagong yun. Pare, he was provoking you. Ikaw naman, papadala ka sa init ng ulo. Ikaw ang lugi kapag pinatulan mo yan. Pwede ka mawalan ng lisensya. You two are friends, right? Opo. Friends naman. Okay naman. That's so nice to hear. Excuse me lang po for a while. May pakasama lang po. Annalyn, it was so lovely to meet you. I have to attend to this. Excuse me. Anak, bakit sinabi mo kay ma'am na magkaibigan kayo ni Zoe? Hindi naman. Sorry. Alam ko po masama magsinungaling pero inisip ko po kasi kapag sinabi ko po hindi kami okay ni Zoe, hindi baka maapektuhan pa po yung trabaho niyo. I'm so sorry. Oh, Dr. Tanyag. I'm sorry, di kita napansin. Medyo distracted lang. You're too hardworking. You should take a break. Coffee? My treat. Actually, I'm on the way to meet up with Dr. Santos to talk about this case. You can join us if you want. I don't like being a third wheel. Rain check on the coffee? Sure. Okay. Anyway, I have to go. All right, see you. Kahit kailan ka talaga, Annalyn. Hindi pala kayo okay ni Dr. Tanyag? Siya lang naman yung hindi okay sa akin eh. Tsaka bata pa lang po kami, mainit na yung dugo nun sa akin. Hindi ko nga alam bakit. So, dati na pala kayo magkakilala? Dahil kay Dr. Tanyag, idol ko kasi yung dad niya dati eh. So, dati, di na ngayon. Bakit naman? Alam mo, eating too much sweets can give you type 2 diabetes. Not necessarily. Madami din pong triggers yung type 2 diabetes, such as obesity, unhealthy diet, and inadequate physical exercise. Sorry po, Dok, ah. Minsan kasi kapag may alam ako sa topic, may knowledge ako about sa topic, hindi ko napipigilan yung sarili ko. Bigla na lang ako nagdadaldal.
No need to apologize. Nakakatuwa nga eh. Gusto mo po? Sige. Dalawa. Kala ko magawal. Nakakarami na yung Annalyn kay Luke, ha? It's time that I talk to that girl. Nauna ako kay Luke. Annalyn, what's your deal? Pwede bang context muna, Zoe, bago mo ko bulyawan? I saw you with Dr. Antonio earlier. May gusto ka ba sa kanya? Huh? Just answer my damn question. May gusto ka ba sa kanya? Ano naman sa'yo kung may gusto ko sa kanya o wala? Kayo ba? Not yet. Yun naman pala eh. Ba't ka nagtatanong? Annalyn, answer me. Ang kulit mo naman, Zoe. Pero sige, para hindi ka na praning dyan, friends lang kami. I don't believe you. Ang hirap namang kausap nito. Sinagot na nga kita, di ba? Kung ayaw mo maniwala, edi sana hindi ka nagtanong. You better stay away from Dr. Antonio. Or else. Or else ano? Ipapahiya mo na naman ako? Ibubuli mo na naman ako? Di ba sinabi ko na sa'yo, hindi ako magpapatalo sa'yo? We'll see about that. Dahil pag ako naging chief resident... Hindi ka magiging chief resident. Dahil ayaw mo din akong tantanan, uunahan na kita sa pangarap mo. Gagawin ko ang lahat. Mas gagalingan ko pa. Para balang araw, wala na silang choice kundi ako yung gawin nilang chief resident nila at hindi ikaw. Ikaw? Magiging chief resident? I'd like to see you try. Baka nakakalimutan mo, Zoe. Walang-wala ka sa akin nung med school. Talong-talo kita. Kaya kapag sinabi kong ako yung magiging chief resident, matakot ka na. Ooh, I'm scared. Dapat lang. Kasi ako, kapag sinabi kong gagawin ko. Yan ang itaga mo sa frontal lobe ng brain mo. At kung hindi mo natatandaan kung ano yung frontal lobe, the frontal lobe is the part of the brain that controls important cognitive skills such as problem solving and judgment. Anak, baka naman dahil kay Dr. Antonio kaya palagi kang inaaway ni Zoe. Ako sigurado ako pinagseselosan ka nun. Selos at insecurity niya nga po siguro yun, Nay. Kasi kahit hindi naman po kami nasa contest or beauty pageant, kalaban po yung tingin niya sa akin. Anak, bakit kaya hindi mo nalang totohanin yung sinabi mo kay Ma'am Moira? Alin po yun, Nay? Na magkaibigan kayo ng anak ni Ma'am Moira. Naku, Nay. Ilang beses ko na po sinubukan yan. Di ba pumunta pa nga po ako sa pa-party niya? Oo nga. Eh, di ba sabi mo nag-enjoy ka? Inaaway ka ng batang yon? She's not a kid anymore. Yeah, but she's still younger than you. Why do you get the feeling na mas parang kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin? Hindi ko siya kinakampihan. Pero kilala kita, Zoe. Do you remember before she almost took the fall for you back in medical school? Muntik nang makat short ang pangarap niya maging isang medical doctor nang dahil sa kagagawan mo. Hinayaan mo siya madiin, hindi ka nagsalita. And you want me to believe na siya ang nangaaway sa'yo? What's your point? My point is, she's just a girl who got lucky dahil may utak siya. So, don't waste your time or energy on her because she's way beneath you. If you want to do something about this, then you talk to your father. Dahil kilala niya ang medical director dito. May hindi po kasi ako nasasabi sa'yo, Nay. Dun sa party niya po, pinahiya niya po kasi ako dun. Ano? Anak, bakit hindi mo sa akin sinabi? Eh di sana, nasumbong ko siya kay Ma'am Moira. Nay,
magsumbong po kayo. Baka mamaya maapektuhan pa po yung trabaho niyo. Eh kahit na. Dapat sinabi mo kagad sa akin. Paano na lang, naku baka mamaya, ay, Nay, bata pa lang po ako, binubuli na po ako. Kaya kayang-kaya ko na po yung mga katulad ni Zoe. Kaya huwag ka na po mag-alala. basta sa susunod ha, kapag may mangyaring ganyan, sasabihan mo ko. Ha? Apo, Nay. Huwag ka na magalit, Nay. Eh, syempre, ayokong inaapi ka. Sasabihin mo sa akin, ha? Apo. She's making my residency life hell. Sinisiraan niya ako sa mga tao dito sa hospital. Sinisiraan ka ni Annalyn? Anong sinasabi niya? Zoe, anong sinasabi niya? Na hindi daw ako matalino. Na kaya lang ako nakapasok sa neurosurgery program kasi... Kasi ano? Kasi anak niyo daw po ako. She's taking it out on you dahil galit siya sa akin. Kaya nga, Dad. It's unfair. I don't think I can survive the program pag nandyan pa rin si Annalyn. Di ba you're friends with the medical director? Baka naman you can talk to Dr. Calma para tuluyan nang maalisin si Annalyn sa neurosurgery program. Buti na lang po, sir. Naka-helmet po kayo. Pero magpapa-CT scan po tayo tsaka x-ray ha, para sure po natin na wala pong internal bleeding or injury. I suggest na ipa-MRI mo yung pasyente mo. Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Your patient is showing signs na nagkaroon siya ng head trauma. I believe that MRI is the best course of action. Thank you po, Doc, for the advice. But I do believe na better option po yung CT scan kasi mas mabilis po yung resulta tsaka mas mura din po para sa pasyente. I need to talk to you, Dr. Santos. Sige, salamat. Excuse me. Ma'am, pinapatawag daw po ako? We need to talk about our doctors. Ma'am, mabait po si Annalyn. Hindi po siya naghahanap ng away. Ma'am, kung ano po yung nasabi po nung anak ko... Don't worry, Lynette. Hindi kita pinatawag para pagsabihan tungkol sa anak mo. Ang sabi sa akin ni Annalyn, she's friends with Zoe. Why did she lie? Ma'am, natakot po kasi si Annalyn. Baka po kasi pag nalaman ninyo na hindi po sila magkasundo ng anak ninyo, tanggalin niyo po siya. Sinisiraan? Naniwala naman po kayo kay Zoe. She's my daughter. Of course, maniniwala ako sa kanya. Pero Doc, a doctor is a scientist and scientists rely on facts. Pero ina-accuse niyo po ako sa mga bagay na hindi ko naman po ginagawa, tapos hindi niyo pa po pinapakinggan yung side ko. If you have enough empirical evidence, you can draw a valid conclusion. Kilala kita, Annalyn. Hindi niyo po ako kilala. Hindi ko naman po kayo kaano-ano eh. Pero yung anak niyo po, kilalang-kilala ko yun. Dahil 7 taon po kami nagsama sa med school. And inside those 7 years, I've gathered enough empirical evidence para po masabi kong hindi anghel yung prinsesa niyo. At kayo po, Doc, hindi niyo man lang po ako binibigyan ng benefit of the doubt. Ano po bang nagawa ko sa inyo para magalit po kayo ng ganyan sa akin? Dahil lang po ba nag-aaway po kami ni Zoe? Akala ko po talaga mabuti kayo eh. Iniidolo ko nga po kayo simula bata po ako eh. Puti po yung ballpen niyo, tinabi ko yun. Kasi nabibigyan po ko ng inspirasyon nun para maging doktor. Kasi isa po kayo sa mga dahilan bakit gusto ko po maging doktor, pero nagkamali po ako ng pagkakilala po sa inyo eh. Akala ko po mabait kayo tsaka dapat ko yung tularan. I never asked you to idolize me or anything.
Kaya wag mo ako daanin sa pag-iyak. Defensive ka kaagad. When all I wanted was to talk to you para maging maayos yung pagsasama niyo na anak ko. Eh kung gusto niyo po palang maayos, eh di yung anak niyo po yung kausapin niyo. Sayang ka talaga, Dr. Santos. I thought you were like me. Yun din po yung akala ko. Pero ngayon, sisig-sisi po ako na naging idol kita. Alam niyo po, feeling ko kaya ganun yung ugali ni Zoe dahil po sa mga magulang niya. Pero syempre, mas nakuha niya po yung ganung ugali niya sa tatay niya. Gusto mo, anak, iganti kita? Your new medical director, Dr. RJ Tanyag. Paano po ba siya bilang boss? Robert is fond of people like him. Mga geniuses. Kaya sure ako, magkakasundo sila ni Annalyn. Na-clear mo na ba sa attending physician yung procedure na ginawa mo? Sasabihin ko pa lang po. Sasabihin mo pa lang? We have a hierarchy in this hospital, Dr. Santos. Bida-bida po kasi yan. Dok Prado, hindi po ako bida-bida. Gusto ko lang naman na... Gusto mo lang na ano? Gusto mo lang patunayan na genius ka talaga? Lives are at stake here. Go, walk away. You're just proving my point.